Kabanata 921. Salamat, Zachary. Marami na akong nakuha, kaya hindi mo na ako kailangang bigyan pa. Kumain ka na rin. Nakangiting udyok ni Tim. Nang mapansin niyang gusto din siyang ibigay ni na Oliver, Jasper, at Jessie sa kanilang mga tribes, nagmamadali siyang umiling. Huwag mo silang ibigay sa akin. Kunin mo lang sila. Magiging masarap lang ang pagkain kung sabay-sabay kumain ang lahat. Malawak ang ngiti ni na Oliver, Jasper, at Jessie kaya naging hiwa na lamang ang kanilang mga mata. Kung ganoon, tayo mismo ang kakain nito. Bilang tugon, iniyuko ni Tim ang kanyang ulo. Samantala, pinagmasdan ni Erisa ang mga bata na may pagmamahal na nakasulat sa buong mukha. Sa eksaktong pagkakataong iyon, lumabas si Edwin na may dalang ilang mga plato ng buns. Wow, may mga buns. Lahat ng 6 na bata ay nasa buwan. Binigyan sila ni Edwin ng tig-iisa. Maaari kang magkaroon ng higit pa pagkatapos mong kumain. Salamat, Mr. Whitley. Sambit ng mga bata sa cute na boses. Nakangiting tumungo, binigyan din ni Edwin ng tinapay si Erisa. Kainin mo ito habang mainit, Mrs. Graham. Ang sarap. Salamat, Edwin. Mabilis itong kinuha ni Erisa sa kanya. Maya-maya lang ay lumabas din si Benjamin sa kusina na may dalang isang plato ng piniritong itlog at ham sandwich. Ibinaba ang mga ham sandwich, kumuha siya ng pritong itlog para kay Erisa bago ito ginawa para sa mga bata. Binigyan sila ng tig-iisa. Salamat, tatay, Mr. Graham. Sunod-sunod na sigaw ng mga bata. Salamat, Mr. Graham. Napatingin si Erisa sa lalaking nagkakagulo. Katulad nito, iniwas ni Benjamin ang kanyang tingin sa kanya bago umupo sa kanyang upuan. Pagkatapos, nagsimula na siyang kumain ng sandwich. Hindi na kailangang sabihin, ang mga bata ay hindi maiwasang idirekta ang kanilang mga tingin sa lalaki. Hindi napigilan ang kanyang katahimikan, bamulong si Jasper na nagtanong, bakit hindi ka kumakain ng sopas, Mr. Graham? Pagangat ng kanyang mga mata, tiningnan ni Benjamin si Jasper sa mata. Hindi ako mahilig sa sopas, dahil doon ay napaawang ang lobby ni Jasper. Masarap ito, hindi mo ba susubukan? Itinoon din ng iba pang mga bata ang kanilang mga mata kay Benjamin, na nakalulungkot na wala siyang sabaw. Masarap ang sopas na niluto ni Mommy. Segunda naman ni Gavin. Pagtingin sa mga bata, malumanay na tumanggi si Benjamin, sige na. Sa sandaling iyon, tumingin si Erisa sa lalaki. Subukan mo, ang sarap talaga. Inilipat ang tingin sa kanya, si Benjamin ay nanunuya ng kritikal, ang sarap kaya kapag nagdagdag ka ng 1 toneladang bagay. Natigilan si Erisa, masarap talaga dahil sa mga sangkap. Habang sinasabi iyon, kumain siya ng 1 pang kutsara. Nang makitang kumakain siya ng may sarap, hindi na malaya na nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin. Well, mabango talaga. Mommy, ayaw ni Daddy ng celery o parsley. Nor had he ever tried offal, sabi ni Gavin kay Erisa. Habang nakikinig si Erisa ay umawang ang mga labi niya. Hindi ba siya masyadong mapili? Hindi ko akalain na napakaraming bagay ang hindi mo kinakain. Pang-aasar niya kay Benjamin. Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Benjamin, ngunit ipinagpatuloy niya ang pagkain ng kanyang sandwich. Pinagmasdan ni Erisa ang mga sandwich sa kanyang harapan, nakitang hindi ito nakakatakam kahit gaano pa niya ito tinitingnan. Sumandok ng 1 katsarang sabaw, dinala niya ito sa lobby niya. Subukan mong humigop, Benjamin. Kung nakita mong nakakatakot, hindi na ako magluluto nito. Hindi po, Mommy, gusto namin ito. Maaaring laktawan ni Mr. Graham ang pagkain nito kung hindi niya ito gusto. Gusto namin ito, sabay protesta ni Jasper. I love it, too. Hindi mo kami kayang isakripisyo, Mommy. Nag-aalala rin si Oliver na hindi na magluluto ng sopa si Erisa. Nagmamadali ring tumunog si Gavin, Zachary, Tim, at Jessie. We all love it, Mommy. Ito ay talagang masarap. Pinag-aralan ni Benjamin ang kumpiyansa na ekspresyon ni Erisa bago nagpunas ng tingin sa mga batang nagpoprotesta. Pagkatapos, inilubog niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang sopas na nasa harapan niya. Subukan mo, titig na titig sa kanya si Erisa. Naningkit ang tingin ni Benjamin. Sa huli, ibinukal niya ang kanyang bibig at ininom iyon. Nagsalubong ng malalim ang kanyang mga kilay. Akala ko ay hindi ko matatanggap ang lasa, ngunit talagang pinasigla nito ang aking panlasa na may hindi maipaliwanag na kasarapan dito. Nasulyapan ang pagsimangot sa kanyang mukha, na pagkamalan ni Erisa na nakita niya itong kakilakilabot. Binalot siya ng pagkabalisa, hindi ba masarap ang lasa?
Nangako na ako kanina, kaya hindi ko na ba talaga dapat lutuin itong sopas para sa mga bata kung talagang ayaw niya. Kabanata 922. Ninakaw ni Benjamin ang pagsilip kay Erisa, natuwa lang sa sobrang pangamba nito. Hindi masama, napatingin si Erisa sa kanya. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi ka sanay sa lasa. Pag-alis ng tingin sa kanya, kinuha ni Benjamin ang sopas na nasa harapan niya at nagpatuloy sa pagkain. "You're having mommy's soup, Mr. Graham," bulong ni Jessie habang palihim na nakatingin sa lalaki. "Ninakaw mo ang sabaw ng mommy ko, Mr. Graham." Single ni Jasper. Pinagmasdan ni Benjamin ang kanyang mga mata sa mga bata. Kumain ng tahimik. Inilabas ng mga bata ang kanilang mga dila bago ibinaba ang kanilang mga ulo at ipinagpatuloy ang pagkain ng kanilang sabaw. Nang makitang wala siyang pakialam sa kanyang sopas, kinuha ni Erisa ang isang mangkok at kumuha ng isa pang serving para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagsimula na rin siyang magkaroon nito. "Kung hindi ka sanay kumain ng offal at tripe sa loob, Daddy, ibigay mo kay Tim," sabi ni Gavin kay Benjamin. Itinutok ni Benjamin ang tingin kay Tim. "Gusto mong kumain ng mga bagay na iyon, Tim?" Bilang tugon, ngumiti si Tim sa kanya. "Oo. Ngunit hindi mo kailangang ibigay ang mga ito sa akin, Mr. Graham, ako ay marami pa rin." Habang ang kanyang mga lobby ay nakakurba pa itaas ng isang bahagi, kinuha ni Benjamin ang offal at tripes mula sa sopas. Binigyan niya ang 6 na anak. "Hehe, salamat, Mr. Graham." Ngumiti ng malawak si Jasper. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, "Meron pa ba?" Hinahalo ang sopas, kinuha ni Benjamin ang isang piraso ng offal. "Dito." Mabilis na inilabas ni Jasper ang kanyang mangkok. Walang babala, binawi ni Benjamin ang kanyang kamay. "Tawagin mo akong Daddy." Tinitigan siya ni Jasper, nilaibat ng mga mata niya ang buong paligid bago siya haramp. "Gusto mong lokohin ako na tawagin kang Daddy ng isang piraso lang ng offal? Kalimutan mo na." Bahagyang nagtaas ng kilay si Benjamin, kontento sa address na iyon ni Daddy. Sa huli, binigay pa rin niya kay Jasper ang piraso ng offal. Panonood sa interaksyon sa pagitan nila, sinabi ni Erisa sa mga bata, "Marami pa sa palayok. Kukuha pa ako para sa inyong lahat kapag natapos na kayong kumain." "Okay." Ang lahat ng mga bata ay nagbubunyi sa tuwa. Si Jessie at Jasper ang pinakamabilis kumain. Nang makatayo, kinuha ni Erisa ang kanilang mga mangkok at sumandok ng isa pang serving para sa kanila. Sumunod naman ay sina Oliver, Tim, Zachary, at Gavin. "Kumain ka sa amin, Edwin." Udyok ni Erisa nang makitang lumabas si Edwin na may dalang pagkain. Pero, tumawa lang si Edwin. "Mauna na kayong lahat, Mrs. Graham. Kakain ako saglit, masarap ang sopas na ito. I'll take a bowl for you." Nakangiting deklara ni Erisa. Kumuha siya ng mangkok, kumuha siya para kay Edwin. "Huwag mo akong bigyan ng labis, Mrs. Graham." Katotohanan, si Edwin ay nambobola ng hindi masasabi. May iba pa, mamaling si Erisa para iabot ito sa kanya, at dali-dali niya itong kinuha. "Umupo ka at kumain sa amin." Sumingit si Benjamin. Sabay-sabay, "Mr. Graham." Umupo si Edwin sa tabi ng mga bata. Sa sandaling iyon, medyo marami ang finger foods sa hapagkainan. Ang mga bata ay kumakain ng finger foods habang kumakain ng sopas, ang kanilang maliit na bibig ay puno ng laman. May mga finger foods din si Erisa para sa kanila paminsan-minsan. Nang mapansin niyang naubos na ni Benjamin ang sopas, kinuha niya ang kanyang mangkok upang ipaghanda siya ng isa pang serving. "Sapat na ako, mauna na kayong lahat." Agad siyang pinigilan ni Benjamin na gawin iyon, dahil kahit isang mangkok ay itinuturing na marami para sa kanya. "Ayaw mo pa?" Sinaman siya ng tingin ni Erisa. "Hindi." Sabay tingin sa kanya ni Benjamin. Sa oras na natapos niya ang kanyang mga sandwich, siya ay busog. Habang nasasarapan si Erisa sa finger foods ay napunta ang tingin niya sa lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya itong nagpupunas ng bibig. "Busog ka na?" Tumango si Benjamin. "Oo." Kasunod yun, walang magawa si Erisa kundi ang bilasan. Ang kanyang tingin ay kumikislap, si Benjamin ay nakatutok sa kanya. "Magdahan-dahan ka, hihintayin kita." Bumilis ang pintig ng puso ni Erisa. "Nakuha ko." Sa lahat ng oras, ang mga bata ay nakatingin sa kanila. Biglang nagtanong si Gavin, "Bibisitahin ba natin si Lolo, Daddy?" Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. "Bilasan mo kung gusto mong pumunta sa ospital." Agad namang bumilis ang takbo ng 6 na bata.
Mas mabilis kumain si Erisa. Dahil sa kawalan ng singsing sa kanyang daliri, pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Nasaan ang singsing mo? Sa pagtugon sa kanyang madilim na tingin, ipinaliwanag ni Erisa, nag-aalala ako na madumihan ko ito, kaya tinanggal ko ito. Pagkatapos ng lahat, ang pagsusuot ng singsing ay hindi nakakatulong sa paggawa ng mga gawaing bahay. Bahagyang lumuwag ang kunot ng mga kilay ni Benjamin. Phew! Akala ko hindi niya gusto. Kabanata 923. Isuot mo mamaya, paalala ni Benjamin. Sumulyap sa lalaki, tumango si Erisa. Nakuha ko. Titig na titig si Benjamin sa kanya, hindi maintindihan ang tingin sa mga mata nito. Nang maramdaman ang kanyang titig, ibinaling ni Erisa ang kanyang mga mata at sinalubong ang kanyang hindi maarak na tingin. Hindi nagtagal ay nag-iwas siya ng tingin. Sa kanyang pagkamahiyain, ang manipis na labi ni Benjamin ay umangat ng isang bahagi. Kinuha niya ang tinidor niya at kumuha ng pagkain para sa kanya. Kumain ka pa. Okay, busy si Erisa sa pagkain. Samantala, ang mga bata at ang mga titig ni Edwin sa kanila ay madalas na bumabalik. Tuwang-tuwa ang mga bata nang makita si Benjamin na kumukuha ng pagkain para kay Erisa. Inaalagaan niyang mabuti si Mommy. Pagkatapos ng almusal, umakyat si Erisa para mag-freshen up. Nang aalis na siya ay bigla niyang naalala ang kanyang singsing. Mabilis siyang nakabalik, kinuha niya ang singsing sa bedside table at isinuot iyon. Naghihintay sa labas ang mga bata at si Benjamin, kaya dali-dali siyang lumabas. Tapos na ako. Pinagmasdan siya ni Benjamin, ang tingin nito ay bumaba sa kamay niya. Yung singsing mo, napunit sa pagitan ng amusement at exasperation, itinaas ni Erisa ang kanyang kamay at ipinakita ito sa kanya. Naisuot ko na. Hinaplos ni Benjamin ang kanyang ulo. Huwag mong mawawala. Tumawa ng walang imat, sumang-ayon si Erisa, got it. Sumakay ka sa kotse, mga bata. Sigaw ni Benjamin sa mga bata. Bitbit ang kanilang mga bag, lahat ng 6 na bata ay pumila para makapasok sa sasakyan. Sa paningin ng kanilang kaibig-ibig na mga ekspresyon, si Erisa ay natunaw sa isang lusik, natalo sa kanilang cuteness. Pagkasakay sa kotse, alisin mo ang iyong mga bag at itabi. Then, settle in. Utos niya. Pagkapasok ng mga bata sa sasakyan, lahat sila ay hinubad ang kanilang mga bag at inilagay sa isang tabi bago mabilis na umupo sa kanilang mga upuan. Isukbit ang iyong mga seatbelt. Utos ni Benjamin. Nang mapansin ni Jessie na hindi mabakal ni Jessie ang kanyang seatbelt kahit na matagal na niyang hinayla ito, sumandal siya at ginawa iyon para sa kanya. Ipasok mo ang bakal dito, Jessie. Salamat, Mr. Graham. Bulong ni Jessie. Bilang tugon, hinimas-himas ni Benjamin ang kanyang ulo. Bahala ka. Palihim na tumingin sa kanyang ama, masayang humadjejek si Jessie. Kasunod nito, sinuri ni Benjamin ang mga seatbelt ng iba pang mga bata. Nang matiyak niyang maayos na silang lahat ay isinara na niya ang pinto ng sasakyan. Sumakay ka sa kotse. Sabay tingin kay Erisa, binuksan niya ang pinto ng pasahero at bahagyang hinatak ang kanyang baba, sinenyasan siyang umakyat. Nagmamadaling sumakay si Erisa sa sasakyan at kinabit ang kanyang seatbelt. Nang makitang nakaayos na siya, isinara ni Benjamin ang pinto ng kotse. Matapos gawin ang lahat ng iyon ay umikot siya sa driver's seat. Out of the blue, naalala ni Erisa ang pangako niya sa mga kasamahan kahapon. Napabuntong hininga siya. Anong mali? Lumingon si Benjamin at tumingin sa kanya. Isang nakakalokong ngiti ang isinalubong sa kanya ni Erisa. Nangako ako sa mga kasamahan ko kahapon na magdadala ako ng mga wedding favor para sa kanila. Nakalimutan ko na lahat. Bahagyang tumawa si Benjamin. At narito ako, iniisip na ito ay isang bagay na seryoso. Ipapahanda ko si Ethan sa kanila. Pagtingin sa lalaking nagmamaneho, iminungkahi ni Erisa, huwag na nating pakialaman si Mr. Frank. Bibili lang ako ng mga candy kapag dumaan tayo sa isang supermarket. Noon, sinulyapan siya ni Benjamin sa pamamagitan ng rearview mirror. Walang oras para dyan. May meeting pa ako ngayong umaga. Oh, nakikita ko. Hindi pa naabisuhan si Erisa tungkol sa anumang pagpupulong, ngunit alam niyang abala ito. Ipapahanda ko si Ethan, at maipamahagi mo kaagad pagdating natin sa opisina. Ginawa ni Benjamin ang huling desisyon. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag si Erisa. Naghahanda ka ba ng mga wedding favor, Mommy? Curious na tiningnan ni Zachary si Erisa. Bumalik si Erisa para tingnan siya. Oo, Mommy, gusto din namin ng ilang candy. Ngumisi si Jasper, naglalaway sa isiping iyon.
Hindi pa ba sapat ang marami sa inyo kagabi? Nakangiting tinitigan ni Erisa ang mga bata. Ang mga bata ay umiling na may saya sa kanilang mga mata. Hindi mo binili yan. Agad na napatulala si Erisa. Hindi sila nagbilang dahil hindi ko sila binili. Pero hindi ko rin sila mabibili ngayon. Ano ang dapat nating gawin, kung gayon? Pang-aasar niya, Mommy, maaari mo kaming dalhin sa supermarket at bilhin ang mga ito pagkatapos ng paaralan. Ang pag-asam ay nakasulat sa buong mukha ni Jessie. Anong maliit na mata ko? Nakangusong sabi ni Erisa. Kabanata 924. Mommy, matagal na po noong huli tayong bumisita sa supermarket. Punta tayo sa supermarket kasama si Tim. Segunda naman ni Oliver sa mungkahi ni Jessie. Mabilis na tumango si Jasper bilang pagsang-ayon. Nahihiyang tumingin si Tim kay Erisa. Gusto niya talagang pumunta sa supermarket. Mommy, tapos na. Dadalhin mo kami sa supermarket pagkatapos ng klase ngayon. Si Zachary ang nagdesisyon para sa kanya. Natuwa si Erisa. Hindi man lang ako pumayag sa mungkahi mo. Kung ganoon, kailan mo kami dadalhin doon? Inaasahan din ni Gavin ang kanilang pamamasyal sa supermarket. Nang maramdaman ang pag-asam ng mga bata, nagpasya si Erisa na huwag nang kulitin pa at pumayag na. Ihahatid ko kayong lahat sa supermarket mamayang hapon pagkatapos ng klase, okay? Oo, the best ka, Mommy. Mommy, mahal kita, Mommy. Sunod-sunod na nagpasalamat sina Oliver, Jasper, at Jessie sa pamamagitan ng pambabala sa kanilang ina. Tinitigan niya sila ng buong pagmamahal. Natuwa rin sina Gavin, Tim, at Zachary. Napatingin si Benjamin sa rearview mirror. Nakaramdam din siya ng saya, naapektuhan ng saya ng mga bata. Pumunta sila sa ospital para bisitahin si Mary bago ihatid ni Benjamin ang mga bata sa paaralan. Nagmamadali silang pumunta ni Erisa sa opisina pagkatapos ipadala ang kanilang mga anak. Si Ethan, na may hawak na isang malaking bag ng mga candy, biskwit, at merienda, ay naghihintay na sa pasukan ng gusali nang dumating sila. Mrs. Graham, sapat na ba ito? Hihilingin ko sa isang tao na magpadala ng higit pa kung ito ay hindi sapat. Napangiti si Erisa. Tama na, dinidistribute ko lang sila sa mga kasamahan ko sa department. Salamat sa pagsusumikap, Mr. Frank. You're welcome, Mrs. Graham. Masayang tugon ni Ethan. Sinulyapan ni Benjamin si Ethan at nagutos, ipadala sila sa kanyang opisina. Naiintindihan, Mr. Graham, sagot ni Ethan bago sumunod sa mag-asawa upang pumasok sa gusali. Nang makita ng mga receptionist si Benjamin at Erisa na magkahawak ang kamay habang naglalakad papasok, nanlaki ang mga mata nila at sa sobrang gulat ay nakalimutan nilang batiin. Tinapunan sila ni Ethan ng masamang tingin. Pagkatapos, mabilis siyang pumunta para buksan ang pinto ng elevator para kina Benjamin at Erisa. Inakay ni Benjamin si Erisa sa elevator. Medyo nahihiya, ibinaba niya ang ulo at sinundan siya sa loob. Tatalikod na sana si Ethan at papasok sa elevator pero napatigil siya bigla nang makita niya ang tingin ni Benjamin. Mr. Graham, Mrs. Graham, mangyaring umakyat ka muna, mahinang sabi ni Ethan. Umatras siya ng isang hakbang at humakbang papunta sa elevator ng empleyado sa gilid. Napatingin si Erisa sa lalaking katabi niya. Bakit hindi mo siya pinayagang sumama sa amin? Patagilid ang ulo para tignan siya, binitawan niya ang kamay niya at pinulupot ang braso nito sa bewang niya. Bakit ko gagawin iyon? Hinayla si Erisa sa kanyang yakap, at nagdikit ang kanilang mga katawan. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang maamoy niya ang kanyang nakakabighaning mga pheromones. Bitawan mo ako, sinundot niya ang bewang niya. Kinurot ni Benjamin ang kanyang baba at itinoon ang nakakapasong tingin sa kanya. Hindi lang niya binitiwan si Erisa, kundi naipit din niya ito sa dingding ng elevator sa hindi maliwanag na paraan. Ayoko, natigilan si Erisa. Ano ang sinusubukan mong gawin? Iniangat ni Benjamin ang kanyang noo, inilapit ang kanyang mga mata sa kanyang matambok, nakakaakit na mga labi, at lumunok. Ang mga mata ni Benjamin ay kumikinang sa hindi maarak na emosyon habang siya ay samandal at tinatakan ang kanyang mga labi ng kanyang. Pagkatapos, mapusok siyang hinalikan. Hindi siya nito binitawan hanggang sa bumukas ang pinto ng elevator. Naging halaya ang mga binti nito dahil sa maalab nitong halik. Nadulas na, sana siya sa sahig kung hindi niya niluhod ang kanyang mga tuhod para suportahan ang kanyang bigat. Bumukas ang pinto ng elevator. Paalala ni Erisa sa kanya. Namula lahat ng mukha niya. Kaya nga, walang pakialam si Benjamin. Ipinagpatuloy niya ang paghalik sa kanya,
pinasasalamatan ang sarili sa sensual na kasiyahan. Direktang bumukas ang elevator papunta sa opisina ng CEO, kaya hindi siya nag-alala sa presensya ng ibang tao doon. Sa wakas ay binitawan na niya ito pagkatapos niyang seripin ang mga lobby nito. Si Erisa, namumula ang mukha, hingal na hingal habang nakaupo sa kanyang mga binti. Napukaw ng paningin ni Benjamin ang kanyang nakakaakit na kilos. Bumilis ang tibok ng puso niya nang maramdaman ang mataimtim na titig nito sa kanya. Mabilis siyang bumangon at sinabing, pupunta ako sa opisina. Hindi niya napigil ang asarin ito nang makita niya ang panik na nito. Anong nagmamadali? Pupunta tayo sa opisina ko. Kabanata 925. Nang maramdaman ang kanyang lihim na motibo, tumanggi siya ng walang pag-aalinlangan, hindi. Matiim na tinitigan ni Benjamin ang kanyang pulang-pulang mukha at tinulungang ayusin ang kanyang mga damit. Maghintay ng ilang sandali bago ka bumaba. Tinitigan siya ni Erisa ng masama. Itinaas niya ang kamay para kurutin ang pisngi niya. Sa halip ay hindi nararapat para sa iba na makita ang iyong kasalukuyang hitsura. Ayaw niyang makita ng iba ang mapang-akit nitong tingin sa sandaling iyon. Paano ang hitsura ko? Tanong niya habang inaayos ang damit niya. Yumuko si Benjamin at bamulong sa tabi ng kanyang tenga, ang hitsura na gusto kong halikan ka. Naramdaman agad ni Erisa ang pag-init ng kanyang pisngi. Marahan niyang hinaplos ang mukha niya. Kumain ka ng tubig at maghintay ng kaunti bago bumaba. Tumingin ito sa kanya at tumungo. Nakuha ko na. Hinawakan ni Benjamin ang kamay niya, dinala siya sa gilid ng office table, at binuhusan siya ng isang basong tubig. Salamat. Kinuha niya ang baso at uminom ng ilang lagok ng tubig. Pagkatapos niyang ibaba ang baso, kinuha ito ni Benjamin at nilagok ang laman. Hindi makapaniwalang tinitigan siya ni Erisa. Kumislap ang mga tingin nito bago sumama sa kanya. Anong meron? Bawal ba akong uminom sa baso mo? Tila sinadya ni Benjamin na ibinaba ang tono ng boses, dahilan para mas maging mapang-akit ang boses nito. Heart racing, she uttered with a smile. Hindi mo ba naiisip na unhygienic iyon? Itinoon niya ang kanyang mga mata sa kanya sa katahimikan at nagpatuloy sa pagsulyap sa kanyang bibig sa isang malinaw na paraan. Naramdaman agad ni Erisa na parang kanina lang ulit siya tinukso. Kalimutan mo na, I'll just act like I've never asked that question. Binuhusan siya nito ng isa pang baso ng tubig at biglang tumabi sa direksyon niya. Akala niya ay gusto siya nitong halikan muli, kaya dali-dali siyang tumagilid. Wala ka bang meeting na dadaluhan? Kumikislap ang kanyang mga mata bilang tugon. Tulungan mo akong ituwid ang aking necktie. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Erisa habang tinutulungan itong ayusin at ituwid ang kanyang necktie. Tapos na lahat, bahagyang pumulupot ang manipis na labi ni Benjamin habang napuno ng kasiyahan ang kanyang dibdib. Maghintay ka muna bago ka pumunta sa opisina mo, muli niyang paalala. Nakuha ko na, sinulyapan siya nito. Magiliw niyang tinapik ang ulo nito bago tumalikod at lumabas ng silid. Nakahinga ng maluwag si Erisa. Sa wakas ay nakahinga na siya ng normal pagkatapos ng pag-alis nito. Kinuha niya ang baso at dahan-daang humigop sa tubig habang inaayos ang sarili matapos na maranasan ang kanyang pagiging debauching. Nagtagal pa si Erisa sa opisina ni Benjamin ng ilang minuto bago bumalik sa kanyang workstation. Tinulungan na siya ni Ethan sa pamimigay ng mga candies. Nagpasalamat ang lahat sa kanya pagkatapos niyang pumasok sa opisina ng departamento. Miss York, natanggap na namin ang wedding favor mo. Napakasarap ng mga candy. Miss York, tinanggap ng mabuti ang mga wedding favor mo. Salamat sa matamis na kilos. Salamat sa mga pabor sa kasal, Miss York. Ngumisi si Erisa. Natutuwa akong lahat kayo ay mahilig sa mga candy. Nangako ako sa inyong lahat, di ba? Kung may ikakasal man sa inyo sa hinaharap, aasahan kong may kapalit din ako. Walang problema. Oo naman. Masayang sagot ng lahat. Napangiti si Erisa. Nang mapansin ang napakaraming merienda na natitira, sinabi niya, marami pa ang natitira, kaya tulungan ninyo ang inyong sarili. Salamat, Miss York. Kumuha rin si Erisa ng mga candy bago pumasok sa kanyang opisina. Umupo siya, binuksan ang isa sa mga candy, at inilagay ito sa kanyang bibig. Umalangaw-ngaw ang tamis ng candy sa kanyang dila sa tamis na namumuo sa kanyang puso. Iba ang pakiramdam sa pagkakaroon ng candy na ito. Pagkatapos magpakasaya sa masayang sandali sa ilang sandali, binuksan niya ang kanyang computer at nagsimulang magtrabaho. Samantala, sa labas ng kanyang opisina, nagsimulang magtsismisan ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Napansin ba ninyong lahat ang malaking singsing na diamante na suot ni Miss York ngayon?
Nakita ko nang kumikinang ang brilyante kanina lang. Hindi yata niya sinuot ang singsing kahapon. Hindi ba nerehistro ni Miss York ang kasal niya kahapon? Bakit ang singsing ang suot niya ngayon at hindi noong nakaraang araw? Mahalaga ba kapag isinuot niya ang singsing? Ganon din naman di ba? Marahil ay hindi niya isinuot ang singsing dahil natatakot siyang malaman namin, ngunit alam na namin ang kasal nila ni Mr. Graham. Kaya naman, walang pinagkaiba kung isuot niya ang singsing o hindi. Oo, na may katuturan. Gayunpaman, posible bang hindi binigyan ni Mr. Graham ng singsing si Miss York kahapon? Imposible yon. Sinasabi mo bang nagpakasal si Mr. Graham nang hindi naghahanda ng singsing ng maaga? Sa kabila ng mainit na usapan na nagaganap sa labas ng kanyang opisina, hindi man lang naabala si Erisa sa ingay. Kabanata 926. Dahil hindi tinawag ni Benjamin si Erisa na kumain ng tanghalian kasama niya, pumunta siya sa cafeteria ng kumpanya para mananghalian kasama ang kanyang mga kasamahan. Noong una, wala siyang napansin na kakaiba. Akala niya ay curious lang ang lahat sa isang bagong dating na tulad niya. Hindi naman kasi siya madalas sumipot para mananghalian sa cafeteria. Gayunpaman, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Erisa matapos niyang mahuli ang ilang taong nakatingin sa kanya. Bulong nila sa sarili nila. Kung paano sila tumingin sa kanya ay hindi pangkaraniwan kung paano tumingin ang isa sa kanilang bagong kasamahan dahil may pang-aalipusta at pangungutya sa kanilang mga mukha. Kumunat ang noo ni Erisa. Wala siyang paraan para malaman kung ano ang nangyayari dahil hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Sa pagkakataong iyon, dalawang babae ang umupo sa mesa sa likuran niya. Parang sinadya nilang nilakasan ang volume ng boses nila. Walang hiya na babae. She is just a mistress, yet she is out here showing like no one else could afford the ring na suot niya. Bakit ang aming kumpanya ay kumukuha ng sinuman sa kalooban? Maaapektuhan niya ang imahe ng kumpanya. I wonder kung sino ang backer niya. Kakapasok lang niya sa kumpanya namin, pero palagi siyang lumalaktaw sa trabaho. Hindi rin siya pinapagalitan ng amo namin. Parang may malakas na taong umaatres sa kanya. Nagsalubong ang kilay ni Erisa. Pakiramdam niya ay nag-uusap ang mga taong ito sa likuran niya. Hindi ako nagiging sensitive. Masyadong matapang ang mga taong ito. Wow, the way they looked at me parang gusto nilang malaman ko na pinag-uusapan nila ako. Ang pinakamahalaga ay ang pagtrato sa kanya ng IT department na parang syota nila. Napakahusay ng pakikitungo sa kanya ng mga lalaki sa IT department dahil isa lang siya sa kakaunting babae doon. Hindi ko alam kung ano ang nakikita nila sa kanya. Lahat ng sinabi ng mga babaeng iyon ay tiyak na nakaturo kay Erisa. Napapikit na lang siya, samantala, ang kanyang mga kasamahan ay nagalit. Akala nila nakikinig sila sa chismis na walang kinalaman sa kanila. Little did they expect na sisiraan ng dalawang babaeng ito si Erisa. Anong kalokohan ang niluluwan yung dalawa? Sangobra ka na. Anong pinagdaldal niyong dalawa? Nasaan ang ugali mo? Sino bang nagsabi sa inyo na ang amo namin ay may asawa? How dare you guys believe and spread such a rumor? Tumayo si Erisa at itinigil ang kanilang pagbibiro. Lumingon siya at tumingin sa dalawang babae sa kabilang department. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng chismis tungkol sa iba? Napangisi si Erisa nang lumitaw ang matinding kislap sa kanyang mga mata. Isang pagkakamali sa bahagi ng Graham Group na kunin kayong dalawa. Tumayo ang isa sa mga babae, sumagot, tinatakot mo ba kami? Tinabanta kita, sinisiraan mo ako sa publiko. Maaari ko kayong kasuhan ng paninirang puri, dahil sinira ninyong dalawa ang aking reputasyon. Nagyayelong tingin si Erisa habang nagsasalita. Natigilan ang babae. She retaliated. Ano ang ibig mong sabihin sa paninirang puri? Nagsasabi kami ng totoo. Ang mga labi ni Erisa ay pumulupot sa isang malayong ngiti. Sabihin mo sa akin, sino ang sugar daddy ko? Nakita mo ba ng sarili mong mga mata? Ang babae ay nahuli sa kawalan. Narinig din niya ang chismis mula sa ibang tao. Tinitigan ng ibang babae si Erisa ng masama. Sinabi ng lahat na ikaw ay may bahay. Pinag-uusapan lang namin ito. Gusto mo ba talagang kasuhan kami nito? Itinaas ni Erisa ang kanyang kamay at hinampis ang bawat babae sa kanilang mukha. Sampal, sampal, dalawang malakas na sampal ang narinig. Agad namang namamaga ang mga mukha ng mga babae nang tumahimik ang buong cafeteria. Lumingon ang mga tao at napatingin sa kaguluhan. B***, bubugbugin kita hanggang mamatay, talo ka sa kanya. Nabalik sa katinoan, naghiyawan ang dalawang babae habang sumusugod sila kay Erisa.
Agad na sumabog sa gulo ang tahimik na cafeteria. Nag-aaway sila. May nag-aaway. Mr. Frank, may laban. Nagdilim ang mukha ni Ethan nang matanggap ang tawag. Sino ang mga taong sangkot? Nababagot ba ang mga taong ito sa kanilang pag-iisip? Bakit hindi na lang sila kumilos? Bakit kailangan nilang gumawa ng gulo? Nakipag-away ang dalawang staff mula sa production department sa bagong recruit na Miss York mula sa IT department. Dumilim ang mukha ni Ethan. Sumigaw siya, protektahan si Miss York. Tatapusin kita kapag nasaktan siya. Paanong may nambubuli kay Mrs. Graham sa opisina? Wala nang oras si Ethan para pag-isipan ito. Mabilis siyang tumakbo papunta sa conference room. Natigilan ang lalaki nang makita niya si Benjamin na nakaupo sa gitna. Huminga siya ng malalim para kumuha ng sapat na lakas ng loob para magsumbong. Ang sitwasyon kay Benjamin. Kailangan kong iulat ito kay Mr. Graham ngayon. Kung hindi, mabubuli ng masama si Mrs. Graham. Samaan daw si Ethan at bamulong sa tenga ni Benjamin. Mr. Graham, may nabangga si Mrs. Graham sa cafeteria. Isang masamang kislap ang sumili sa mga mata ni Benjamin. Tumayo siya at umiling, anong sabi mo? Kabanata 927. Nagmamadaling pumunta sina Benjamin at Ethan sa cafeteria. Nang makita ni Benjamin ang mga taong nakapaligid kay Erisa, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Nag-aalala siya na baka masugatan si Erisa. Ginoong Graham. Napansin ng staff na nanonood ng kaguluhan, ang kahangahangang aura ni Benjamin. Lumingon sila, natakot lang sila nang makita siya. Pagkatapos, mabilis silang umatras sa gilid. Samantala, nakatayo si Erisa sa gitna ng karamihan. Nang makita siya ni Benjamin, ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang beses sa katawan ni Erisa bago naglakad palapit sa kanya sa malamig na paraan. Hindi naman nasugatan si Erisa. Ang dalawang babae sa tabi niya ay nasa napakahirap na sitwasyon. Natakot sila nang makita nila si Benjamin. Mr. Graham. Ilang beses nang sinubukan ng dalawang babae na bumangon sa sahig ngunit walang resulta. Sa takot sa nakamamatay na tingin sa mga mata ni Benjamin, muli silang bumagsak sa kanilang puwitan. Pinandilatan ng mga babae si Erisa. Hindi nila akalain na ganoon kalakas si Erisa kaya nahirapan silang dalawa na hawakan man lang siya. Sa halip, pareho silang binugbog ni Erisa sa proseso. Nang makita ng mga babae si Benjamin na naglalakad palapit kay Erisa na may madilim na ekspresyon, muling namuo ang pananabik sa kanila. Ayaw ni Mr. Graham kapag nagsimula ang mga tao ng away at nagdudulot ng kaguluhan. Sigurado akong papaalisin niya si Erisa ngayon. Sa kasamaang palad, nabigo sila sa pagliko ng mga pangyayari nang huminto si Benjamin sa harap ni Erisa, hawak ang kanyang mga kamay. Honey, nasaktan ka ba? Narinig ang paghingal sa buong cafeteria nang ibuka ni Benjamin ang kanyang bibig. Sa sandaling iyon, isang ideya lamang ang tumatakbo sa isipan ng karamihan. Si Erisa ay si Mrs. Graham. Samantala, nawala ang pangamba na naramdaman ni Erisa nang makita ang pag-aalala sa mga mata ni Benjamin. Noong una, akala niya ay papagalitin siya ni Benjamin sa paggawa ng gulo sa kumpanya dahil nakita niya ang seryosong ekspresyon ng mukha nito. Sa hindi inaasahan, nag-alala lang siya sa kanya. Hindi ako nasaktan. Sila ang mga sugatan. Umiling si Erisa. Matagal na nakatitig kay Erisa ang mga mata ni Benjamin bago niya nilinggan ang dalawa pang babae na tulala. Nakaupo sila sa sahig habang nakahalukip-kap. Parang nabali ang mga paa nila. Nagulat ang mga nanonood sa eksena. Hindi lang naasar si Benjamin, nagpakita pa siya ng pag-aalala kay Erisa. Nang mga sandaling iyon, namumuo ang takot sa mga taong nagalit at pinag-usapan ng masama si Erisa kanina. Anong nangyayari? Pinaningkitin ni Benjamin ang dalawang babae sa lupa. Malaki ang pagbabago sa mukha ng mga babae. Tinapunan nila ng mahiyain na tingin si Benjamin. Iniskan ni Ethan ang mga nanonood. Anong nangyari? Magsalita ka kung may alam ka. Walang masabi ang mga hindi nakakaalam sa nangyari, habang ang mga nagsalita ng masama tungkol kay Erisa kanina ay hindi umiimik. Sa kabilang banda, ang mga tao mula sa departamento ng IT ay nagsimulang magbigay ng buong salaysay tungkol sa nangyari. Hindi nagpapigil ang dalawang ito ng sir-on nila si Miss York. Sabi nila sugar baby siya ng iba. Pinagalitan nila si Miss York dahil sa pagiging walang hiya. Sinabi pa nga nila na sinuot ni Miss York ang kanyang singsing para ipakita. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata habang dahan-daang lumabas sa kanyang katawan ang isang kahangahangang aura. Ang natitirang katahimikan sa cafeteria. Hindi inaasahan ni Ethan kung gaano ka-wild ang mga imahinasyon ng mga babaeng iyon. Banal na tae.
Ano ba ang iniisip nila? Napaka-imaginative at matapang nila. How dare they say Mrs. Graham is someone's mistress? Sino ang nagkalat ng chismis na iyon? Tanong ni Ethan. Masama ang kutob ng dalawang babae sa sitwasyon. Nanginginig sila habang nakaturo sa taong nagsabi sa kanila ng chismis. Umiling ang tao. Hindi ako ang nagsimula ng chismis. Siya iyon. Ang ekspresyon ni Benjamin ay naging grimmer sa pangalawang pagkatapos ng isang round ng pagsisiyasat. Kinuha niya ang kamay ni Erisa at pinagsalikop ang mga daliri nito sa kamay nito. Dahil sa gulat sa ginawa ni Benjamin, hindi mapakali ang tingin ni Erisa sa kanya. Si Erisa ang asawa ko. Bakit siya magiging mistress ng iba? Walang umimik, natigilan ang lahat sa anunsyo ni Benjamin. Nakatitig lang sila kay Erisa dahil sa sobrang gulat nila. Ang mga taong ito ay hindi nakabawi sa kanilang katinoan matapos marinig na si Erisa ay talagang asawa ni Benjamin. Alam ng taong nagpakalat ng chismis na siya ay nasa malaking problema. Nagsisi siya sa pagkalat ng isang bagay na narinig niya sa ubas. Samantala, ang dalawang babaeng nakabangga kay Erisa ay parang namutla na parang sapin. Ethan, hukayin ang mga tao sa likod ng mga chismis na ito. Itinuro ni Benjamin, kung tungkol sa mga taong ito, ayaw ko nang makita silang muli. Napansin, Mr. Graham. Tumango si Ethan. Lumingon siya at malamig na inutusan ang mga taong iyon, kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na sa kumpanya. Lahat ay natakot. Agad silang nagsimulang humingi ng awa. Nagkamali ako, Mr. Graham. Hindi ko na uulitin. Kabanata 928. Walang maglalakas loob na kunin sila kung tatanggalin sila ng Graham Group. Paumanhin, Miss York. Hindi ko sinasadyang sir-on ka. Patawarin mo sana ako. Hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Kailangan kong magbayad ng malaking halaga ng utang bawat buwan. Miss York, Mrs. Graham, patawarin mo ako. Hindi rin ako mawawala ng trabahong ito. Napaawang ang lobby ni Erisa. Hindi siya naawa sa mga ito na napunta sila sa sitwasyong kinalalagyan nila ngayon. Ang mga ito ay para sa pampublikong paninirang puri sa kanya. Mabangis ang mga mata ni Benjamin. Inilibot niya ang paningin sa paligid bago sumigaw, "Get lost!" Walang nang ahas na humakbang pasulong. Hinawakan ni Benjamin si Erisa, at umalis na sila. Pareho nilang hindi pinansin ang paghingi ng tawad ng mga babae. Tinutokso nila ang tadhana ng binubuli nila si Erisa sa ilalim ng aking mga mata. Para naman kay Ethan, nanatili siya upang ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa insidente. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may nang-aapi sa'yo? Tanong ni Benjamin. Napatingin si Erisa sa kanya. Nang mapansin niya ang pagsimangot at pagkadismaya sa mukha ni Benjamin, inabot niya ito at hinaplos ang mga kilay nito. Kaya ko ang sarili ko. Kaya mo ba yan? Na-corner ka nila. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Ibinaba ni Erisa ang kanyang ulo, "Bam-ulong, they won't gain an upper hand." Malakas na ako, ngumisi si Benjamin. Hindi siya galit sa kanya, bagaman. Ang katapangan ng mga taong ito sa pagpapakalat ng mga chismis sa kumpanya ko. Hinailan niya si Erisa papasok sa elevator, sinuri ang kabuuan nito pagkasara ng pinto. Pilit na iniiwas ni Erisa ang kamay ni Benjamin na nasa buong katawan niya. Namula siya. Anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw. Sinusubukan kong tingnan kung nasasaktan ka o hindi, saway ni Benjamin. Napakurap si Erisa. Sabi ko sa'yo hindi ako nasaktan. Nais ni Benjamin na makita ito para sa kanyang sarili upang maging komportable siya. Iginiit niya, "Let me check." Nagliwanag ang mukha ni Erisa. Pinaalalahanan niya ito sa mahinang boses, "Benjamin, nasa elevator tayo." Isang hindi kilalang emosyon ang bumungad sa mga mata ni Benjamin habang nakatitig sa namumulang mukha ni Erisa. Nagpatuloy ang lalaki sa pag-aayos ng damit ni Erisa. Nang bumukas ang pinto ng elevator, mabilis niya itong hinayla patungo sa lounge. Hindi nakaimik si Erisa. "Ayos lang ako." Hindi siya pinakinggan ni Benjamin. Hinailan niya ang damit nito para tingnan ang katawan nito. Nakahinga ang loob ng lalaki nang mapansin niyang walang nakikitang sugat kay Erisa. Natouch naman si Erisa at the same time. Sinilip niya ang lalaki. "Sabi ko sa'yo hindi ako nasasaktan." Matalim ang titig ni Benjamin habang pinipigilan ang pagnanasa sa kanya. Mahinahon niyang inayos ang damit ni Erisa. "Oo, mukha kang okay. Kumain ka na ba? Kumuha ako ng ilang kagat." Napatingin si Erisa kay Benjamin. "Hindi ka pa ba kumakain?" Gutom pa rin si Erisa. Naapektuhan kasi ang mood niya sa kaguluhan sa cafeteria. "Oo, magpahinga ka na.
Kukuha ako ng magpapadala sa atin ng pagkain, alok ni Benjamin. Pagkatapos, tumalikod siya at lumabas ng lounge. Nag-order ng pagkain ang lalaki bago siya pumunta at tiningnan ang mga surveillance camera ng cafeteria na may lungkot sa mukha. Kinumplito ni Ethan ang investigasyon bago ihatid ang pagkain ni na Benjamin at Erisa. Iniulat niya, Mr. Graham, nalaman ko na ang mga kawani mula sa Departamento ng Administrasyon ang unang nagsimula ng mga chismis. Ano ang dahilan sa likod nito? Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Siya ay nagseselos nang makita niya ang itim na card sa bag ni Mrs. Graham, kaya nagpa siya siyang sir on si Mrs. Graham, sabi ni Ethan habang maingat na tinitingnan si Benjamin. Ngumisi si Benjamin, dumaan siya sa bag ni Erisa. Tiningnan ko ang mga surveillance camera sa opisina ni Mrs. Graham. Hinawakan niya ang bag ni Mrs. Graham. Napatingin si Ethan kay Benjamin. Dinala ko siya dito. Mr. Graham, ano ang dapat nating gawin sa kanya? Lumabas si Erisa nang marinig ang balita. Na-curious siya sa taong nasa likod ng lahat ng ito. Sino ang mastermind? Napatingin si Ethan sa kanya. Bago pa siya makapagsalita, utos ni Benjamin habang nakasandal sa upuan niya na may kahangahangang aura. Ipasok mo siya. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang ulo sa gilid at sinabi kay Erisa, tumayo ka sa tabi ko. Sinilip ni Erisa ang lalaki bago naglakad. Nang makalapit siya kay Benjamin, hinawakan niya ang kamay niya bago ito pinaglaruan. Natulala si Erisa sa kanyang ginawa. Pagkatapos nun, pinapasok na ni Ethan yung babae. Naggilty ang babae nang magtama ang tingin niya kay Benjamin at Erisa. Kabanata 929. Mr. Graham. Takot na tawag ng staff. Tinitigan siya ni Benjamin at malamig na nagtanong, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng pagpapakalat mo ng chismis sa kumpanya? Nanginginig ang babaeng staff na iyon, at namutla ang mukha. Erisa was also staring daggers at her. Hindi niya kilala ang tauhan na iyon at hindi niya alam kung paano niya nagawang masaktan siya. Na-offend ba kita dati? Tumingin sa kanya ang babaeng empleyado at sumagot, hindi. Kung ganoon, bakit ka nagkakalat ng chismis tungkol sa akin? Bakit ako sinisiraan? Tinanong siya ni Erisa sa malamig na boses. Pasensya na po. Wala ako sa tamang pag-iisip. Nasabi ko ang nasabi ko dahil sa selos. Iyon lang. Malamig na pawis ang umaagos sa likod ng mga tauhan. Napatingin si Benjamin kay Ethan. Sumigaw si Ethan, kung ayaw mong mapunta sa istasyon ng pulis, mas mabuting sabihin mo ang totoo. Napaluha ang empleyado. Wala siyang ideya na si Benjamin ang taga-suporta ni Erisa. Kung alam niya, hindi na niya ipagkakalat ang mga chismis na iyon. Magsasalita ako. Maliban sa pag-aakala na ang itim na card ay hindi kay Miss York dahil sa mali siya, binigyan din ako ni Miss Adams ng pera at sinabihan akong sir on si Miss York kapag may pagkakataon. Inilapat ni Benjamin ang dulo ng kanyang dila sa loob ng kanyang pisngi. Rosette, hindi inaasahan ni Erisa na suhulan ni Rosette ang staff ng Graham Group. Nilinggan niya si Benjamin. Sumenyas siya kay Ethan, tumango naman ang assistant niya. Pagkatapos ay inihatid ni Ethan ang mga tauhan palabas, at dinala niya ito sa bawat departamento upang linawin ang bagay at linisin ang pangalan ni Erisa. Ang manager ng administrative department ay tinanggal at pinalitan ng ibang tao. Bumangon ka dito ngayon din. Sinabi ni Benjamin sa mga nakatataas ng iba't ibang departamento na nasa conference room. Nang makita siya ni Erisa na sumiksik ay pinisil niya ang kamay nito para pakalmayan siya. Tumigil ka na sa galit. Kung saan may mga tao, palaging may mga chismis. Sinulyapan siya ni Benjamin bago sinabi sa kanya, mamaya, huwag kang magsalita. Okay, napaawang ang lobby ni Erisa at patuloy na tumabi sa kanya. Sa lalong madaling panahon, dumating ang iba't ibang mga nakatataas. Alam na nila ang nangyari sa restaurant. Ginoong Graham, Miss York, lahat sila ay nagsimulang bumati kina Benjamin at Erisa. Nakangiting tumango si Erisa. Si Benjamin naman ay nakatingin sa kanila. Mukhang tensyonado ang mga nasasakupan niya. Mula ngayon, tatanggalin sa trabaho ang sinumang rumor monger. Naiintindihan ba iyon? Oo, sir. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Hinailan ni Benjamin si Erisa palapit sa kanya. Si Erisa ang asawa ko. Kung makarinig pa ako ng mga chismis at chismis tungkol sa kanya, hindi ko bibitawan ng tao. Nagulat ang lahat ng manager sa narinig. Kasal na ang boss namin. Kay Miss York, hindi nakakagulat na iba ang pakikitungo ni Mr. Graham kay Miss York. Palihim na pala silang ikinasal. Naiintindihan ko, Mr. Graham. May umamin.
Sumunod naman ang iba sa kanila. Mr. Graham, babantayan namin ang aming mga nasasakupan. Mr. Graham, isaisip ko iyan. Hindi ako papayag na may manayre kay Miss York. Ang mga mata ng lahat ay lumilipad sa pagitan ni Benjamin at Erisa. Kinawian ni Benjamin ang kanyang kamay at pinaalis ang mga manager. Ang pagtingin sa kanila ay nagdulot sa kanya ng masamang kalooban. Mr. Graham, Miss York, aalis na tayo. Lahat sila ay nagdahilan ng may paggalang at nagmamadaling umalis. Nagtaka sila kung sino ang nakasakit sa kanilang CEO at sa kanyang asawa, na naging dahilan upang silang lahat ay magkaproblema. Ang mga chismis ay pinalayas na sa Graham Group. Sa katunayan, sila ay na-blacklist at hindi na muling mauupahan. Kapag ang ibang mga kumpanya ay nakakuha ng balita, hindi rin sila kukuha sa kanila. Salamat, naantig si Erisa. Ang sarap sa pakiramdam na protektahan siya ni Benjamin. Tumangala si Benjamin at sinalubong siya ng tingin. Walang sincerity galing sayo. Tumigil sandali si Erisa. Nang makita niyang nagalit si Benjamin dahil sa kanya, nakaramdam siya ng paumanhin. Yumuko siya at binigyan siya ng halik sa pisngi. Nagpapasalamat ako sa iyo mula sa kaibuturan ng aking puso. Inabot ni Benjamin at hinayla si Erisa sa kandangan nito. Bulalas ni Erisa. Gusto niyang bumungon, ngunit mahigpit siyang ikinulong ni Benjamin sa yakap nito. Mahigpit na nakapulupot ang mahahabang braso ni Benjamin sa kanyang baywang. Tumigil ka sa paggalaw. Kabanata 930. Naging madiin ang titig ni Benjamin habang nag-aapoy sa pagnanasa, dahilan para mapabilis ang tibok ng puso ni Erisa bago mawalan ng kontrol. Habang nakahawak ang kamay sa likod ng ulo niya, sumandal si Benjamin para halikan. With his gorgeous face inches away, naging blunt ka ang isip ni Erisa sa kanyang halik. Napansin ni Benjamin ang pagtitig nito sa kanya, kaya tinakpan niya ang mga mata nito at nilakasan ang paghalik nito. Ay nako! Nang may hatid na ng mga staff sa cafeteria ang kanilang pagkain at nakita ang intimate scene, mabilis silang umatras palabas ng opisina. Nang marinig ang kaguluhan, napatingin si Benjamin sa pinto at binitawan si Erisa. Nang mapansin ni Erisa na may tao sa pinto, sinaman ng tingin ni Erisa si Benjamin. Pagkatapos, mabilis itong bumangon mula sa kandangan nito at inayos ang kanyang damit. Bahagyang napaawang ang lobby ni Benjamin nang makita ang pamumula nito. Gusto mo bang pumasok at maghintay? Inilibot ni Erisa ang mga mata sa kanya, sinalubong ang tingin nito, at lalong namula ang mukha nito. Bakit ako magtatago? Wala naman akong ginawang masama. Tumalikod siya at umupo sa isang upuan sa harap ng desk ni Benjamin. Tumawa si Benjamin at binuhusan siya ng isang basong tubig bago tinawag ang mga tauhan na naghihintay sa labas. Ipasok mo. Kalmadong humigop ng tubig si Erisa, ngunit sa kaibuturan niya, siya ay naguguluhan. Hindi maganda para sa mga tao sa kumpanya na masaksihan ang kanilang intimate moments. Binati ng mga tauhan ng cafeteria si Benjamin, inilagay ang pagkain sa mesa, at nanatiling nakatutok ang kanilang mga mata sa lahat ng oras. Mr. Graham, mangyaring tamasahin ang iyong pagkain. Matapos makapaghanda ng pagkain ay dali-dali silang lumabas ng opisina. Bumangon si Benjamin at tinitigan ang babaeng humihigop ng tubig. Oras na para kumain. Okay. Ibinaba ni Erisa ang kanyang baso at sumunod sa kanya. Hinayla siya ni Benjamin papunta sa isang maliit na hapagkainan sa kabilang bahagi ng silid, at naupo silang dalawa para sa kanilang pagkain. Habang patuloy na naglalagay si Benjamin ng pagkain sa kanyang plato, ipinaalala niya sa kanya, sa hinaharap, dapat mong ipaalam sa akin kapag may nangyaring ganito. Tumangala si Erisa sa kanya at bamulong, got it. Pagkatapos ay tiningnan niya ito sa mga mata at sinabing, siguro nahihirapan ka. Tumigil sandali si Erisa. Para sa kanya, ang kabiguan na iyon ay wala. Gustong-gusto lang ng mga tao ang chismis, at nagalit ito sa kanya. Ayos lang ako. Napatingin sa kanya si Benjamin. Nang mapansin niya kung gaano siya kalmado, gamaan ang loob niya. Kasal na kami, at nagtakda na ng petsa si tatay para sa amin. Ilang oras na lang at malalaman na ng lahat. Mag-aanunsyo ako sa ilang sandali. Ayaw ni Benjamin na maulit ang kaparehong pangyayari. Kung hindi niya i-announce ang nalalapit na kasal, walang makakaalam na asawa niya ito. Ano ang magagawa ko kung mabuli siya sa hinaharap kapag wala ako? Napatingin si Erisa sa determinadong mukha ni Benjamin. Dahil ilang beses na niya itong binanggit, hindi na maganda na tanggihan siya muli nito. May sense ang sinabi niya. Dahil kasal na sila, ilang oras na lang ay malalaman na ng iba. Bahala ka kung ganoon. Kung maibat ang mga lobby niya,
at hindi niya napigilan ang kaligayahan sa loob niya. Hindi inaasahan ni Benjamin na ganoon kadali siyang pumayag. Nagulat siya, to say the least. Sa susunod, kung may nang-aapi sa iyo, ibalik mo sa kanila. Ibibigay ko sa iyo ang aking buong suporta. Saad ni Benjamin habang buong pagmamahal na nakatingin sa kanya. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Erisa. Oo naman, sa pagtingin sa kanyang namumula na mukha, nakita ni Benjamin na siya ay kaakit-akit, at ang kanyang tingin ay nagdilim. Hindi niya maiwasang tumabi at halikan. Siya, lalong lumalim ang pamumula ng mukha ni Erisa dahil doon. Anong ginagawa mo? Kainin mo ang pagkain mo. Tinitigan siya nito ng nanlalaki ang mga mata. Masayang ngumiti si Benjamin. Sige na, kain na tayo. Napaka-seductive ng kanyang magnetic voice. Parang baliw ang puso ni Erisa. Para siyang nililigawan. Habang kumakain ang dalawa, tumunog ang telepono ni Benjamin. Si Darius iyon. Sinagot ni Benjamin ang tawag. Tatay, you little punk. Nabalitaan ko na nabuli si Isa sa kumpanya. Paano nangyari yon? Bakit hindi mo siya inaalagaan ng mabuti? Walang ideya si Benjamin kung paano nalaman ni Darius ang tungkol dito, at tinatanong siya ngayon ng kanyang ama. Ako ang may kasalanan. Bulalas ni Benjamin habang lumingon kay Erisa. Naawa si Erisa dahil walang kinalaman sa kanya ang pangyayaring iyon. Nang kolektahin nila ang kanilang marriage certificate, siya ang nagsabi kay Benjamin na huwag ipaalam kahit kanino. Kung ibinalita niya ito sa mundo, wala nang makakapagbigay ng kahit anong chismis.